patanggap. Kung paano ba tayo makakatanggap sa Panginoon. Kumbaga, sino nakakita ng susi sa inyo? Susi. Kanina kasi, i-start ko sana yung sasakyan. Hindi ko ma-start kasi gagamitin natin. Kailangan namin ng susi. So, hiniram ko yung susi bago ko i-start. Kasi hindi mo mabuksan ang pintuan kung walang susi, kung nakalak, di ba? So, ngayon may share lang ako na susi or the keys of the city kung paano tayo makakatanggap. And let me tell you a story. Kami po ay kumakain ng birthday ng aming kaibigan sa Sanggipsal. Diyan lang naman. Kung gusto niyo kumain, punta lang kayo doon sa Digata. And habang kumakain kami doon, nakita ko yung ice cream. Ang sarap nito Mukhang gusto kong kumain ng ice cream. Sabi ko sa mga kasama ko, gusto niyo mag-ice cream? Nag-yes sila nga. Kala ko ako lang may gusto, pero nung binilang ko yung pera, kulang na. Kaya sabi ko, sige, maya-maya muna. Ang hindi ko lang alam, pagkatapos namin kumain, kasi dahil nga lahat kami may gusto ng ice cream, hindi ko alam na kulang pala yung pera ko. Sabi ko, next time na lang, sayang naman nito. Ang sarap pa naman ng ice cream, busog na busog ka dun, gusto mong mag-dessert ng ice cream. Nung umuwi na kami, the other week, kumain ulit sila, Pastor Maria, yung nasa tabi niya sa likod. Kumakain sila doon, then sabi niya, niya, Pastor, libre pala ang ice cream dito, may free, sabi niya, nung dumaan ulit ako doon sa Sanggipsal na rin, nakikita ko. Sanggipsal, $2.99 with free Korean ice cream. Hindi ko alam na libre pala gusto ko kumain ng time na yun. Kaya, ang gusto ko lang ibahagi ngayon is dalawa lang. So, I need your undivided attention. Just only 2 points. And, sino nakakabasa na dito ng salita ng Panginoon ng Bible? Full Bible. Wala pa? Sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka na. Kasi, hindi ko nabasa yung free ice cream na yun dahil hindi ako nakakuha ng ice cream dahil hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa ng free pala. So, may mga pagpapala ng Panginoon na kailangan nating malaman muna kung paano natin makukuha. And ito yung babahagi ko ngayon na why do we pray? Bakit nga ba tayo nananalangin? Muslims pray. Buddhists pray. Yung mga Buddhists, nananalangin sila. Muslim, 3 times a day, lagi pang nakaganon. Di ba? Mga Buddhists, nag-meditate sila, they are praying. And even Jesus prayed. Yung mga disipulo, nanalangin din. At saka, yung katabi mo, nanalangin. Tanongin mo ng katabi mo, nanalangin ka ba? So, isang dahilan or one of the reason why we are praying is because gusto nating tumanggap sa Panginoon, di ba? Isa sa mga rason kung bakit na gusto nating manalangin sa Panginoon is gusto nating makatanggap ng pagpapala. Sabi mo, pagpapala. And sabi sa Mark 11:24, sabi dito, therefore, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kumbaga sa Tagalog or Filipino. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, sabi mo sa katabi mo, sa panalangin. Maniwala. Sabi mo, maniwala. Maniwala kayong tinanggap na ninyo. At ito'y mapapasayo. Sabi mo, mapapasayo. So number 1 point is, kailangan natin humingi sa panalangin. As in prayer, sabi nga sa Luke 11 verse 9 to 13, basahin ko na lang dito kasi importante rin ito. So I say to you, ask and will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Sino sa inyo, mga ama, na kung humingi ang anak ninyo ng fish or isda, binibigyan ninyo ng snake?
Or if he asks for an egg, humingi ng itlog. Sino sa inyo humingi ng itlog? Will give him a scorpion. Wow, scorpion. If you then, though you are evil, sabi dito na, ikaw nga, kasalanan ka, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you the Holy Spirit to those who ask Him. Sino dito humihingi sa Ama? Naalala ko tuloy nung lagi akong umuwi sa amin kasi noon nagko-commute ako when I'm going to school, nagko-commute ako sabi ng tatay ko, minsan hindi ako humingi sa tatay ko. Dahil akala niya marami akong pera. Kasi minsan, pagtingin niya lang ng damit ko, marami akong pera. Hindi ako humingi. Kaya minsan wala akong allowance. Live by faith, sabi mo, live by faith. Noong nalaman ko na kailangan mo pala, nung nabasa ko to, kailangan pala nating humingi. Kailangan pala nating humingi. Nako, nung nalaman ko yun, pag nakita ko ng tatay ko na masaya, tatay, allowance naman dyan. Kasi he is my father. And ganun din ang Ama. Minsan, sa tingin natin, ibibigay naman ng Panginoon ang gusto natin. Pero, let me just explain that. Everything I have is because I ask to the Lord. I ask it for the Lord. Kaya sabi nga ng prodigal son, kung narinig nyo na yung prodigal son na yun, yung batang humingi ng kanyang mana. At bumalik, di ba? Yung sabi ng older son, sabi dito, he said, nainggit, di ba? Yung nainggit, minsan, we lose the story and here is the story begins. Dito na po umpisa ang kwento. Sabi ng older son, he said, I have stayed here with you and have never even given me a little goat. Yet when he goes off and wastes his money, you celebrate by killing a calf for him. Then his father said, but son, everything I have belongs to you. In other words, he was saying, my son, may calf sana akong ibibigay sa iyo. My son, sa'yo sana itong calf na to. But the problem is, you never ask. Di ba? Hindi ka nanghingi. And even Bartimaeus, yung black, ano yung kwento ng black? Yung si Bartimaeus, nung nakita ni Jesus, nung sumigaw siya, Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero sabi ni, nung narinig, bring him. Sabi ni Jesus, nakikita niya bulak. Si Jesus, hindi po siya bulak, pero sabi niya, what do you want me to do for you? Pag tinanong ka ng Panginoon ngayon, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? My son, what do you want me to do for you? And kailangan natin humingi sa panalangin. And number 2 is believe. Diba? Sabi dito, whatever you ask for in prayers, believe. Hindi yun nag-stop na. Whatever you ask for in prayers, it will be yours. May kailangan. Sabi mo sa kami, may kailangan. At yun ay believe. Believe you will receive it. It will be yours. So kailangan natin ang pananampalataya. Wait! Sino sa inyo ang may pananampalataya dito? Amen. Diba? Believe means to accept the word as truth. Tanggapin mong tama. Tanggapin mong totoo. Jesus Christ is Lord. Amen? Amen. And God cannot lie. Sabi sa Numbers 23:19, without God cannot lie. And sa Mark 9 verse 23, without all things are possible to him that believes. Lahat imposible. Minsan sinasabi ng mundo, believe and you will see. To see is to believe, di ba? Sino may kasabihan nun sa inyo? To see is to believe. Jak kita, jak pati. Thomas, bali Thomas. Sige man nga ron.
Turo ko lagi mga kita na ito nung tinusok yung kamay sa kamay ng Panginoon. Truly, you are the Son of the living God. Sabi niya. Kaya sabi ni Jesus, nagasgasat ti mamati nga hanga nakakita. Kaya sadya'y nakakita santo na mati. Sino dito kailangan nyo bang makita si Jesus bago kayo manampalataya? Diba? Hindi ikaw yun. Sabi ko sa katabi mo. Hindi ikaw yan? Hindi ikaw yan? Kailangan natin manampalataya bago natin makita ang resulta. Baliktad eh. Sa mundo, sabi nila, makita mo muna bago ka maniwala. So dito, I love you. Yung boyfriend mo, yung crush mo, sinabihan ka ng I love you. Naniwala ka ba kagad? Diba? Minsan, yung crush natin, kailangan na natin makita in personal, diba? Bago ka maniwala sa kanya. Yung textmate ninyo. Sino dito may textmate? Sabi mo sa katabi mo, wag muna. Aral mo na. So, ito lang yung dalawang decision ko na ask whatever you ask for in prayers. Believe you have received it and it will be yours. It will be yours. Ibig sabihin, matatanggap mo. So, ano man ang ating mga kailangan nating manampalataya na tatanggapin natin. And there's nothing too hard for the Lord. Sabi mo sa katabi, walang imposible sa Panginoon. Imposible. Sino nakakakilala kayo, Jabez? Sorry. Alam nyo, let me conclude in this. Si Jabez sa Bible kasi, Jabez. Nung binabasa ko yung Book of Chronicles, nabasa ko ito na yung genealogy ba? Yung mga pangalan ng mga karabalat kayo, gusto kong pakinggan ito kasi this is my conclusion. Sabi ng sumusulat ng sa Old Testament. Sabi niya yung mga pangalan, ito, pangalan. And nung pumunta na kay Jabez, lahat yan puro pangalan. Pumunta na kay Jabez, may naalala siguro. And Jabez, the most honorable son, prayed to the Lord, May God bless me indeed. May you enlarge my territories, increase my influence. May you keep me away from harm that I will not suffer pain. Sabi dun sa last, and God granted his request. Then, tinuloy yung kwento. Nagulat ako doon ah. Alam niyo yung nagsusulat ka, tapos parang may naalala ka lang sa taong ito, then sinulat mo. Then, nung habang min-meditate ko yung panalangin niya, hindi binigay ng Panginoon yun kung hindi siya nanalangin. Sabi ko sa kapatid, manalangin mo na. So, I ask everyone to stand and habang dumataan kami sa happiness story. Let me conclude in this story. Kasi habang nag-evangelism one Saturday, may nadaanan kami isang lalaki na parang nag-isa lang sa dulo, mag-isa lang siya sa store, nagkakape. Tapos dinaanan namin, kunwari wala akong nakita. Kasi ayaw ko nga sanang kausapin, pero sabi ng Panginoon, balikan mo, kausapin mo. Nung bumalik kami, kinausap namin. Habang nagkukwentuhan kami ganyan. Ang saya ng kwento namin. Maya-maya, nung tinanong namin, Sir, kamusta ka po? Maya-maya, biglang naluha. Biglang naluha ng luha. Tapos nalaman namin, kagawad pala yun. And habang iniisip ko yun, kagawad na umiiyak sa daan. Nakikita siya ng mga tao and he keeps on crying and crying like a child. Kamusta naman po ang relasyon ninyo sa Panginoon? Tinanong namin gusto ko na sanang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Buti dumating kayo. Buti meron kayo, sabi niya. Gusto ko na sanang tapusin ang buhay ko ngayon. Kahapon pa, problemado ako masyado. Gusto ko nang tapusin ang buhay ngayon. Walang silbi ang buhay ko ngayon. Iwan ako ng asawa ko, lagi kaming nag-aaway.
Tapos habang nagkikwento, pinanalangin namin in the name of Jesus. Nagkwentuhan kami, nag-sharing kami, pinalangin namin. Ano yung nangyari? Next day, hindi na namin siya nakita doon. Pero sinabi niya kung saan, hindi naman lang niya sinabi, ayaw nang sabihin kung saan siya nakatira. Pagkatapos ng kasi umuwi kami. And the next week, nung election na nakita namin, tumakbo ulit. Panalangin niyo yung pamilya namin sa akin. Panalangin niyo rin ako. Kung ano ba ang purpose ng Panginoon sa buhay ko din. Biglang nanalo. Nakita namin nanalo. And praise the Lord. And we just want you to get this time to talk to the Lord na manalangin ka sa Panginoon. It is not all about me. It's all about you, between you and God. Kunin niyo yung pagkakataon na ito na manalangin. Ano ba yung gusto niyong maging? Ano ba yung gusto niyong matanggap sa Panginoon? And I ask everyone to let us pray for them. Kung pwede, 1 by 1 or 2 by 2. Pero